Wala pang natatanggap na report ang Armed Forces of the Philippines o AFP mula sa mga official forces ng Russia o ng Ukraine patungkol sa umano'y Pilipinong nasawi sa gyera ng Russia at Ukraine. As I said po, this is still unverified report as of this time. Ito ang kinumpirma ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sa isang pulong balitaan sa Campo Aguinaldo. Sinabi kasi ng Military Intelligence Agency ng Ukraine na may isang Pilipinong lalaki na kinilala sa pangalang John Patrick ang nasawi malapit sa Novoselivka sa Donetsk region habang pinagsisilbihan umano ang Russian forces. Ayon naman kay Padilla, ang nasabing impormasyon ay hindi pa beripikado. This is still unverified reports po. As of this time, we are conducting direct dapat yung pong sources natin for this. So sa ngayon po, hindi pa po natin ito ma-confirm because we have yet to receive word from official sources. Tungkol naman sa tanong kung ano ang masasabi ng AFP na meron umanong Pilipinong ginagamit bilang mga mersenaryo o nakikilahok sa mga dayuhang tunggalian, tumanggi si Padilla na magbigay ng pahayag at sinabing masyado pang maaga upang magbigay ng pahayag patungkol sa issue. So hindi po muna tayo mag-speculate po. It's still too early po to answer that. Kung matatandaan ito lang nakaraang taon, meron namang biniberipika ang AFP na report na may mga Pilipino umanong nare-recruit na sumali sa gulo ng dalawang bansa. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Bumueltang Office of the Ombudsman kaugnay ng inihaing petisyon sa Korte Suprema ng kampo ni dating Ako Bicol Congressman Zaldico. Enero 25 na maghain ng kampo ni Ko sa Korte Suprema para hilingin ang paglalabas ng Temporary Restraining Order TRO laban umano sa resolusyon ng Ombudsman noong November 14, 2025 na nag-uutos ng kanyang indictment. Sa petisyon pa ng dating mambabatas noong January 25, 2026 ay hiniling din nila na atasan ng Ombudsman na itigil ang pag-uusig sa kanyang mga kasong graft at malversation sa 5th at 6th Division ng Sandigan Bayan. Lumabas naman na nasa Stockholm, Sweden siya sa mga nakalipas na mga linggo. Nakalaki pang isang apostle na may petsang January 15, 2026 na nagpapakitang humarap si Ko sa isang notary public sa Sweden. Base sa apostle, humarap ang dating mambabatas kay Stockholm Country Administrative Board Notary Public Beatrice Gustafsson. Sa kabila nito, iginiit ng Office of the Ombudsman na hindi sila magpapadala sa anumang hakbang na layong patagalin o iligaw ang mga kaso laban kay Zaldico. Ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema ay itinuturing nilang taktika para hadlangan o i-derail ang masusing investigasyon sa mga umano'y iligal at tiwaling gawain ng dating mambabatas. Dagdag pa ng Ombudsman, mananatili umano silang nakatuon sa kanilang mandato at magpapatuloy ang proseso ng kaso. Matatandang kinasuhan ng Sandigan Bayan si Zaldico dahil umano sa 289.5 million pesos na substandard projects sa Oriental Mindoro. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.